Ilan lamang sila sa mga tinatawag na missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ na sumugod sa Senado para iparating ang kanilang suporta sa kanilang founder na si Pastor Apollo Quiboloy. Dinipensahan nila si Quiboloy sa mga aligasyon ng iba't ibang uri ng pang-aabuso, sexual at pisikal at human trafficking. Sa ikatlong pagdinig ng Committee on Women and Children, muling hindi humarap si Quiboloy sa kabila na pinadala na siya ng subpina. Sa kanyang sulat sa komite, iginiit niya ang kanyang mga karapatang nakapaloob sa saligang batas. Dito ay pinasight for contempt na siya ni Committee Chairperson Senator Risa Hontiveros at hiniling din niya na arestuhin na si Quiboloy. Hindi po ubra ang ganitong mga excuse. Pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Careon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Matapos ito, sumulpot si Senator Robin Hood Padilla, kinausap si Hontiveros at ipinaalam ang kanyang pagtutol sa hakbang laban kay Quiboloy. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Tinanggap ni Hontiveros ang pagkontra ni Padilla dahil ito naman anya ay nakasaad sa Senate rules. Paalala na lamang din niya kay Padilla, the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. Nangangahulugan na may 7 araw si Padilla para makuha ang suporta pa ng 7 miyembro ng komite para mabaliktad ang desisyon ni Hontiveros. John Escocio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa.